Napahinto ka na ba ng isang tao na hindi makapaniwala sa edad mo? Baka inakala nila na mas bata ka ng ilang taon o baka isang dekada pa nga kaysa sa tunay mong edad. Sa unang tingin, parang isang simpleng papuri lang ito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkakaroon ng mukhang mas bata sa iyong edad ay hindi lang tungkol sa magagandang genes o magandang skincare? Isa itong senyales, isang indikasyon ng mas malalim na bagay, isang bagay na nakaugat sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw sa buhay, at maging sa mga pinipili mong gawin araw-araw. Ang mga taong mukhang mas bata ay kadalasang may mga natatanging katangian sa kanilang pag-iisip. At ngayon, ibabahagi ko kung ano ang mga iyon. Kung nasabihan ka na ng hindi ka mukhang kasing edad mo, makinig ka ng mabuti dahil maaaring ito na ang dahilan kung bakit. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe dahil marami pa akong ibabahaging mga nakakagulat at kapaki-pakinabang na impormasyon na siguradong ayaw mong palampasin. Una, mayroon kang di matitinag na espiritu. Napansin mo na ba kung paanong may mga taong dumaraan sa matitinding unos sa buhay pero parang hindi sila tinatabla ng panahon? Nakakaranas sila ng pagkabigo, pagtataksil, problemang pinansyal at personal na pagkalugi. Pero kapag tiningnan mo sila, hindi mo aakalain kung gaano karami ang laban na nalampasan nila. Ang sikreto nila, isang di matitinag na espiritu. Higit pa sa iniisip mo, ang isipan ay may malaking kontrol sa katawan. Ang bigat ng stress, anxiety at emosyonal na pasanin ay hindi lang nananatili sa isip. Bumabaon ito sa balat, sa tindig, at maging sa paraan ng iyong pagdadala ng sarili. Ang mga taong tila hindi tumatanda ay hindi lang basta masuwerte. Natutunan nilang kontrolin ang kanilang emosyon sa halip na hayaan itong kontrolin sila. Naiintindihan nila ang isa sa pinakamalupit na katotohanan sa buhay. Ang stress ay isang tahimik na pumatay. At hindi lang nito inaagaw ang kapayapaan, inaagaw din nito ang kabataan mo. Tingnan mo ang mga taong maagang tumanda. Kadalasan, sila ang mga taong hinayaang lamunin sila ng stress. Palagi silang nakatuon sa kanilang mga kabiguan, kapit sa sama ng loob, at nabubuhay sa tuloy-tuloy na pag-aalala. Ang ganitong kalagayang mental ay nagtutulak sa katawan na pumasok sa survival mode, kaya tumataas ang cortisol level, ang stress hormone na responsable sa pagkakaroon ng wrinkles, maputlang balat, at matinding pagkapagod. Hindi lang ito nagpapakita ng katandaan, ipinapadama rin nito sa iyo na matanda ka na. Pero may mga taong hindi pumapayag na stress ang magdikta ng takbo ng buhay nila. Kahit ano pa ang mangyari, bumabangon sila. Tinanggap nila ang mga dagok, pero hindi nila pinapayagang manatili ang pasa. Taglay nila ang malalim na tibay ng loob, isang uri ng lakas ng isip na hindi nagpapalunod sa kanila sa negatibidad. At alam mo ba? Nakikita ito sa kanilang mukha. Maningning pa rin ang balat nila, buhay na buhay ang mga mata, at ramdam mo ang enerhiya sa kanilang presensya. Kung nasabihan ka ng mukha kang mas bata kaysa sa edad mo, itanong mo sa sarili mo, ikaw ba'y taong patuloy lang sa pag-usad kahit maraming pagsubok? Ikaw ba'y marunong tumawa sa gitna ng problema imbes na pabagsakin ka nito? Kung oo, marahil natuklasan mo na ang lihim ng pagiging ageless, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati sa kaluluwa. At kung hindi mo pa ito nagagawa, ngayon ang pinakamainam na panahon para magsimula. Bitawan mo ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hanapin ang lakas sa mga paghihirap, tumangging magpaapi. Dahil habang sinusubok ka ng buhay na mapagod at tumanda, ikaw lang ang may kapangyarihang pumili
kung ito'y mag-iiwan ng bakas sa iyong kaluluwa o sa iyong mukha. Pangalawa, niyayakap mo ang pagbabago imbes na katakutan ito. Nakakilala ka na ba ng isang tao na kahit may edad na, taglay pa rin ang hindi matatawarang sigla? Yung tipong mapapaisip ka kung talagang apektado sila ng panahon? Gumagalaw sila sa buhay na may kasabikan, kuryosidad, at isang bukas na kaisipang halos parang bata. Sila ang mga taong natuklasan ang tunay na susi ng pananatiling bata, ang pagtanggap sa pagbabago imbes na matakot dito. Isa sa pinakamabilis na paraan para tumanda, mentally, emotionally at physically, ay ang pagiging matigas ang ulo. Kapag tinatanggihan ng isang tao ang pagbabago, ikinukulong niya ang sarili sa siklo ng stress, frustration, at kawalang galaw. Tumitigas ang kanilang kaisipan, nagiging paulit-ulit ang mga gawi, at unti-unting ipinapakita ng kanilang katawan ang bigat ng ayaw nilang magbago. Hindi lang mood ang naapektuhan nito. Nakikita rin ito sa kanilang tindig, sa ekspresyon ng kanilang mukha, at sa paraan ng kanilang pagkilos. Marahil nakita mo na ito, ang mga guhit ng pag-aalala, ang paninigas ng katawan, at ang enerhiyang tila nabawasan. Parang nabubuhay na lang, hindi tunay na namumuhay. Ngayon, isipin mo naman ang mga taong tila hindi tumatanda kahit nasa 50, 60, o mas matanda pa. Sila ang mga hindi hinahayaang tukuyin sila ng panahon. Imbes na kumapit sa nakaraan, bukas sila sa mga bagong karanasan. Imbes na sabihing, matanda na ako para diyan, ang sinasabi nila ay, bakit hindi? Sila ay mga habambuhay na mag-aaral, handa laging matuto, magbago, at subukan ang mga bagay na labas sa kanilang comfort zone. Ang ganitong klase ng flexibility ay hindi lang mabuti para sa kaluluwa. Ito'y isang makapangyarihang panlaban sa pagtanda. Pinapatunayan ito ng siyensya. Ang mga taong patuloy na natututo ng bagong kasanayan, sumusubok ng iba't ibang ideya, at nananatiling aktibo sa aspetong sosyal at intelektual ay may mas matibay na pag-iisip at mas malusog na katawan. Mananatiling matalas ang kanilang isipan at masigla ang kanilang espiritu, at natural itong makikita sa kanilang anyo. May kakaibang kinang ang mga taong niyayakap ang buhay ng buong buo. Hindi nila dala sa mukha ang bigat ng pagsisisi o ang paninigas ng pagtutol. Sa halip, lumalabas sa kanila ang kabataang enerhiya na hindi maitatanggi. Kaya kung minsan nagtatanong ka kung bakit ang ilang tao ay mukhang mas matanda sa tunay nilang edad, habang ang iba ay tila niloloko ang oras, tingnan mo ang pananaw nila sa pagbabago. Ang mga lumalaban dito ay mas mabilis tumanda, panlabas man o panloob. Pero ang mga marunong makisabay sa agos ng buhay, na nakikita ang bawat likot-liko ng landas bilang isang pakikipagsapalaran, ay nananatiling bata hindi lang sa itsura, kundi pati sa diwa. Dahil ang totoo, ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa pagdaan ng mga taon, ito ay kung paano ka tumutugon sa mga pagbabagong kaakibat nito. Kapag tumanggi kang mag-evolve, mararamdaman mong matanda ka na, kahit hindi pa oras. Pero kapag niyakap mo ang hindi tiyak, nanatiling curious, at hindi mo pinapayagang tumigas ang iyong kaisipan, dadalhin mo ang isang enerhiya na magpapatanong sa mga tao, ano ang sikreto mo? Pangatlo, palaging mausisa ang iyong isipan. Nakakilala ka na ba ng isang tao na punong-puno ng sigla at buhay, na parang hindi sila naapektuhan ng panahon? Maaring nasa 40, 50, o kahit 60 na sila. Pero taglay pa rin nila ang alab ng isang taong kalahati ang edad. Ano ang sikreto nila? Hindi lang ito dahil sa magagandang genes o mamahaling skincare. Ang tunay na sikreto nila, ang kanilang kuryosidad. Kadalasan iniisip ng mga tao na ang kabataan ay tungkol lang sa hitsura.
Pero isa itong malaking kasinungalingan. Ang tunay na kabataan ay nagsisimula sa isipan. Sa sandaling tumigil kang maging mausisa, tumigil sa pagtatanong, at huminto sa pagkatuto. Doon ka nagsisimulang tumanda sa paraang hindi kayang ayusin ng kahit anong anti-aging cream. Ang mapurol na isipan ay nauuwi sa mapurol na katawan. Ang mga taong hinayaang maging paulit-ulit ang buhay, na kontento na lang sa routine at hindi na naghahanap ng bago. Unti-unting nawawala ang enerhiyang minsang nagpakinang sa kanila. Makikita ito sa kanilang tindig, sa mapupungay nilang mata, at sa paraan ng kanilang pananalita. Hindi na sila tunay na nabubuhay, basta na lang umiiral. Ngayon ihambing mo sila sa mga taong walang sawang nag-uusisa. Sila ang mga hindi tumitigil sa pagkatuto, na palaging gustong mas maintindihan ang mundo, ang ibang tao, at ang sarili nila. Tumatanggap sila ng bagong hilig, nagtatanong ng malalalim na tanong, hinahamon ang sarili nilang kaisipan, at tinitingnan ang buhay bilang isang paglalakbay, hindi isang pasanin. Mananatiling matalas ang kanilang isipan, at dahil dito, sumusunod ang katawan. Pinatutunayan din ito ng agham. Ang patuloy na mental stimulation ay tumutulong sa aktibong utak, pinapabagal ang cognitive decline, at kahit ang proseso ng pagtanda ay napapabagal. Pero ang kuryosidad ay hindi lang nakapagpapasigla ng isipan. Binabago nito ang buong enerhiya mo. Napansin mo na ba? Ang mga taong may kabataang kuryosidad ay may kakaibang kinang. Mas maliwanag ang kanilang mga mata. Mas buhay ang ekspresyon ng kanilang mukha. At dala-dala nila ang isang aurang puno ng pananabik. Hindi nila tinitingnan ang buhay bilang isang bagay na unti-unting nawawala. Tinitingnan nila ito bilang isang bagay na patuloy na nadidiskubre. At ang ganitong kaisipan ay natural na nakikita sa kanilang panlabas na anyo. Kaya kung madalas sabihin sa iyo na mukha kang mas bata sa tunay mong edad, huminto ka sandali at pag-isipan. Isa ka ba sa mga taong laging mausisa? Natutuwa ka ba sa pagkatuto ng mga bagong bagay? Hinahamon mo ba ang sarili mong lumago, imbes na basta na lang umikot sa parehong gawi araw-araw? Kung ang sagot mo ay oo, malamang hawak mo na ang isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ng pananatiling bata. Dahil ang totoo, ang kabataan ay hindi lang tungkol sa bilang ng taon na nabuhay ka. Ito ay tungkol sa apoy sa loob ng iyong isipan. At habang pinananatili mong buhay ang apoy na, yan, kailan may hindi ka talaga maaabutan ng panahon. Pang-apat, malaya mong naipapahayag ang iyong emosyon. Napansin mo na ba kung paanong may mga taong parang pasan ang bigat ng buong mundo sa kanilang mukha? Mapurol ang kanilang mga mata, matigas ang kanilang mga ekspresyon, at mabigat ang presensya nila. Tila ba niluma na sila ng buhay. Ngayon, ihambing mo sila sa mga taong mukhang mas bata sa tunay nilang edad. Magaan ang kanilang mukha, mas maliwanag ang mga mata, at may lambing sa paraan ng kanilang pagdadala ng sarili. Ano ang pinagkaiba? Ang pagpapahayag ng emosyon. Ang mga emosyon ay hindi ginawa para ikulong. Kapag pinipigil mo ang nararamdaman mo, kalungkutan, galit, inis, o kahit tuwa, lumilikha ito ng panloob na tensyon na sinisipsip ng iyong katawan. Naiipon ito na parang lason, nagpapataas ng stress, pinatitigas ang mga kalamnan, at unti-unting lumilitaw bilang malalalim na guhit sa mukha. Ang mga taong hindi malayang nagpapahayag ng emosyon ay hindi lang nabibigatan ng isipan, nababaluktot din ang kanilang panlabas na anyo. Isipin mo ang isang taong palaging kinikimkim ang damdamin. Hindi sila tumatawa ng buong buo, hindi umiiyak, at hindi nagsasalita ng totoo nilang nararamdaman. Sa pagdaan ng panahon, ang ganitong pagpigil ay may epekto. Tumataas ang stress hormone na cortisol,
na nagpapabilis ng pagtanda sa pamamagitan ng pagkasira ng elasticity ng balat, pagkapagod, at paghina ng immune system. Sila ang mga taong mukhang mas matanda kaysa sa tunay nilang edad, hindi dahil sa genes, kundi dahil sa emosyonal na bigat na hindi nila pinapalaya. Ngayon, tingnan mo naman ang mga taong tumatanda ng magaan, yung mga mukhang mas bata kaysa sa kanilang mga taon. Ano ang karaniwang taglay nila? Pinapayagan nilang maramdaman ang lahat. Kapag masaya sila, hindi nila pinipigilan ang tawa. Kapag malungkot, hindi nila pinipilit ngumiti. Umiiyak sila, nagsasalita, naglalabas, tapat sila sa emosyon nila. At ang katapatan na ito ang nagpapanatili sa kanila na mukhang bata. Walang tensyon ng hindi nasabing saloobin o tinagong sakit sa kanilang mga mukha. Sa halip, nananatili silang masigla, buhay na buhay, at puno ng emosyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit sa mga kultura na hinihikayat ang bukas na pagpapahayag ng damdamin, maraming tao ang mukhang mas bata at mas puno ng enerhiya. Ang emosyonal na paglalabas ay isang natural na anti-aging na kasangkapan, isang bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang mamahaling produkto. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong malayang nagpapahayag ng emosyon ay may mas mababang antas ng stress at mas mabuting kalusugan, pisikal man o mental. Kaya kung nasabihan ka na minsan na mukha kang mas bata sa edad mo, baka hindi lang ito dahil sa magandang balat o magandang lahi. Maaring dahil hindi mo hinahayaang mabulok, sa loob mo ang damdamin. Nagsasalita ka, tumatawa, umiiyak at naglalabas. At sa paggawa mo nito, napapalaya mo ang iyong sarili, hindi lang sa isip, kundi pati sa katawan. Dahil ang totoo, ang mukha ay salamin ng kaluluwa. At ang mga taong malayang pinapadaloy ang kanilang emosyon, sila ang nananatiling bata, hindi lang sa anyo, kundi sa diwa. Panglima, pinalilibutan mo ang iyong sarili ng positibong enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at agad na makaramdam ng pagod, na para bang mabigat ang hangin mismo? O kaya na may nakasama mo ang isang tao na, kahit ilang minuto lang, parang naubos ang lakas mo. Iyan ay dahil nakakahawa ang enerhiya, positibo man o negatibo. At kapag palagi kang nalalantad sa negatibong enerhiya, hindi lang isipan mo ang naaapektuhan, unti-unti nitong pinapabigat ang iyong katawan at pinapabilis ang pagtanda. Ang totoo, ang mga taong kasama mo sa araw-araw ay may direktang epekto sa kung gaano ka nananatiling bata. Kung palagi kang napapaligiran ng mga taong mareklamo, mapanuri, o laging negatibo, unti-unti nitong sinisira ang enerhiya mo. Tumataas ang antas ng stress, tumatagal ang paninikip ng katawan, at sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ka ng mga pasang hindi mo namamalayan, sa tindig mo, sa mukha mo, at pati na rin sa kalusugan mo. Makikita mo ito sa mga taong tila mas matanda kaysa sa tunay nilang edad, mapupungay na mata, malalalim na guhit ng pagkasama ng loob, at isang kabuuang bigat sa kanilang presensya. Pero pansinin mo rin ang mga taong mukhang bata kahit anong edad nila. May taglay silang liwanag, kislap, at enerhiyang buhay na buhay. Ano ang sikreto nila? Pinipili nila ng mabuti ang kanilang kapaligiran. Nakikipag-ugnayan sila sa mga taong nagpapasaya, nagbibigay inspirasyon, at nagtatawa, hindi nagrereklamo. Alam nila na ang negatibong enerhiya ay isang mabagal na lason at hindi nila hinahayaang sirain nito ang kanilang buhay. Pinapatunayan din ito ng siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang positibong social interactions ay nagpapababa ng stress hormones at pinapabagal pa ang proseso ng pagtanda sa antas ng mga selula. Ang tawanan, totoo at makahulugang koneksyon at mga pag-uusap na nakakataas ng loob ay hindi lang nagpapagaan ng pakiramdam. Pinananatili rin nitong masigla ang katawan.
Napaisip ka na ba kung bakit may mga taong tila may kinang ng kabataan kahit matagal na silang nabubuhay? Dahil pinapalibutan nila ang kanilang sarili ng mga taong nagbibigay buhay, hindi yung sumisip-sip nito. Tumingin ka sa paligid mo. Ang mga taong kasama mo ba ay nagbibigay sa iyo ng lakas o kinukuha ito mula sa iyo? Kung palagi kang nasa gitna ng negatibong enerhiya, maaring naaapektuhan ka nito nang hindi mo pa namamalayan. Pero ang magandang balita, may kapangyarihan kang baguhin ito. Pumili ng positibidad at pasasalamatan ka ng katawan mo para rito. Dahil sa huli, ang kabataan ay hindi lang tungkol sa hitsura. Ito'y tungkol sa enerhiyang dala mo. At ang enerhiyang yan ay hinuhubog ng mga taong pinapapasok mo sa mundo mo. Kaya kung nasabihan ka man na mukha kang mas bata sa tunay mong edad, maaring hindi lang ito dahil sa swerte. Maaring senyales ito na napapaligiran ka ng tamang enerhiya, yung uri ng enerhiyang tunay na nagbibigay buhay. Pang-anim, namumuhay ka ng may pasyon at layunin. Naranasan mo na bang tumingin sa isang tao at iisipin na pagod na siya sa buhay? Walang ekspresyon ang mukha niya, mabigat ang kanyang tindig, at parang nauubos ang enerhiya, tila nagpapasalipas lang ng oras. Ngayon ihambing mo ito sa isang taong naglalabas ng sigla ng buhay, isang taong nagsasalita ng may kasiglahan. Ang mga mata ay kumikislap kapag pinag-uusapan ng mga pangarap, at ang presensya ay parang may kuryente. Ang pinagkaiba, pasyon, layunin, isang dahilan para gumising bawat umaga. Ang mga taong kulang sa pasyon ay madalas na mukhang mas matanda kaysa sa kanilang tunay na edad. Kapag ang buhay ay tila walang laman, kapag walang nakakatuwang inaasahan, kitang-kita ito. Ang katawan ng tao ay tumutugon sa emosyonal na pagka-stagnate, katulad ng pagtugon nito sa pisikal na hindi pagkilos. Kapag nawawala ang koneksyon mo sa iyong layunin, nanlalamig ang isip, pumapayat ang diwa, at sumusunod ang katawan. Ang resulta, isang mukha na pagod, matanda, at walang gana. Pero may mga tao namang nagliliwanag ng enerhiyang parang bata pa rin. Kahit anong edad nila, hindi sila gumigising na natatakot sa araw. Gumigising sila na may sigla, may galak, handang lumikha, magtayo, at makaranas. Ang pasyon na ito ang nagbibigay sigla sa kanila mula sa loob, at lumalabas ito sa kanilang mga kilos. Makikita mo ito sa ekspresyon nila, sa galaw, at sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili, puno ng sigla at buhay. At pinatutunayan ito ng siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng layunin ay nagpapababa ng stress, nagpapabawas ng pamamaga sa katawan, at pinalalawig pa ang buhay. Kapag aktibong tinutugis mo ang isang bagay na nagpapasaya sa iyo, maging ito man ay trabaho, libangan o personal na misyon, naglalabas ang utak mo ng mas maraming dopamine at serotonin, ang mga kemikal na responsable sa kaligayahan at batang enerhiya. Pinananatili ng mga kemikal na ito ang kislap ng balat mo, ang sigla ng katawan, at buhay na buhay ang espiritu. Kung nasabihan kang mukhang mas bata kaysa sa iyong edad, maaring hindi lang ito dahil sa genetics. Maaring dahil may dala kang apoy sa puso, isang bagay na nagbibigay sa iyo ng dahilan para patuloy na sumulong ng may galak. Kaya itanong mo sa sarili mo, ikaw ba ay basta namumuhay lang o tunay ka bang nabubuhay? Dahil kapag nawala ka sa rutinaryo, walang inspirasyon at nananatiling stagnant. Hindi lang ang isip ang magdurusa, makikita rin ito sa katawan. Pero kung may pasyon ka, kung may layunin kang nagpapaliyab ng diwa, dadalhin mo ang enerhiyang kayang labanan ang pagtanda. Dahil sa huli, ang kabataan ay hindi nasusukat sa bilang ng taon na iyong nabuhay. Ito ay nasusukat sa kung gaano ka kasigla sa loob. At ang mga nabubuhay ng may pasyon, hindi talaga sila tumatanda. Pang-7,
pinakakawalan mo ang nakaraan. Naranasan mo na bang makita ang isang tao na tila bit-bit ang bigat ng kanilang nakaraan sa mukha? Malayo ang tingin ng kanilang mga mata, pagod ang ekspresyon, parang nakakulong sila sa mga alaala na hindi nila makalabas. Ang totoo, ang pagkapit sa pagsisisi, sama ng loob o guilt ay hindi lang nakakaapekto sa isip mo. Pisikal din itong binabago ang katawan mo. Pinapasa nito ang iyong katawan at nagpapataas ng stress. At habang tumatagal, nagpapabilis ito ng pagtanda ng higit sa dapat. Mabigat ang nakaraan. Bawat hindi nalutas na alitan, bawat masakit na alaala, bawat pagkakamaling paulit-ulit mong iniisip, lahat ng ito ay nagpapabigat sa iyong kalusugan, pisikal man o mental. Tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol kapag patuloy mong iniisip ang mga bagay na hindi mo na mababago. At habang tumatagal, nagdudulot ito ng maagang pagtanda, mga wrinkles, at maging ng karamdaman. Ang mga taong hindi nakakawala sa sama ng loob ay madalas nagkakaroon ng matigas at pagod na mukha, parang nilubos na sila ng buhay. At sa isang paraan, ganun nga talaga. Pero may mga tao ring mukhang magaan, buhay na buhay, at madaling mapansin na bata pa rin kahit anong edad nila. Ano ang sikreto nila? Hindi nila hinahayaan na tukuyin sila ng kanilang nakaraan. Tinanggap na nila ang kapayapaan sa likod nila. Naiintindihan nila na ang pagdadala ng lumang sakit ay nakakasakit lang sa sarili, hindi sa mga taong naging sanhi nito. Sa halip na magkapit sa pagsisisi, nakatuon sila sa kasalukuyan. Sa halip na mabuhay sa mga maling nagawa noon, pinipili nila ang paglago, paggaling at kalayaan. Sinusuportahan ito ng siyensya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsasanay ng pagpapatawad at mindfulness ay may mas mababang antas ng stress, mas maayos na immune system, at mas mahaba ang buhay. Kapag pinakawalan mo ang sama ng loob at pagsisisi, susunod ang katawan mo. Napapalaya nito ang tensyon, naayos ang sarili, at pinapanatili kang may kabataang presensya. Kung nasabihan kang mukhang mas bata kaysa sa iyong edad, maaring hindi lang ito dahil sa genetics. Maaring dahil hindi mo hinayaan na pabigatan ka ng nakaraan, pinili mong mabuhay sa kasalukuyan, umusad sa halip na lumingon sa likod. At ang ganitong pag-iisip ang nagpapanatili sa iyo na bata sa loob at labas. Kaya itanong mo sa sarili mo, ano pa ang dinadala mo? Galit ba? Guilt? Sama ng loob? Ano man iyon, hindi lang ito sumasakit sa iyong kaluluwa. Pinapatanda ka rin nito. Pero sa sandaling magpasya kang pakawalan ito, itigil ang pagdadala ng mga bagay na wala ng saysay sa iyo, mararamdaman mo ang isang bagay na kamangha-mangha, magaan, malaya, at mas bata. Dahil sa huli, ang nakaraan ay pasanin. At ang mga nakakapakawala nito ay may niningning na hindi matutumbasan ng panahon. Kaya kung nagtaka ka kung bakit mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, ngayon ay alam mo na. Hindi lang ito tungkol sa genetics, kundi sa iyong pag-iisip, estilo ng buhay, at enerhiya. At kung hindi ka pa mukhang mas bata, baka panahon na para yakapin ang mga makapangyarihang gawi sa pag-iisip na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na naglalantad ng mga nakatagong katotohanan tungkol sa buhay at psikolohiya. Ibahagi ito sa isang taong palaging napagkakamalang mas bata. Maaring magustuhan nila ito tulad ng ginawa mo. At ngayon, sabihin mo sa mga komento kung ano ang pinakakakaibang maling pag-aakala ng edad na narinig mo tungkol sa iyo. Gusto kong marinig ang iyong mga kwento. Manatiling bata, manatiling malakas, at magkita-kita tayo sa susunod na video.